Praise God! Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. So, maaari po ba tayong tumayo? And this morning, patuloy tayong magpasalamat. Patuloy na ating itaas. Patuloy na ating purihin ang ating Diyos sa dakila. Sino nga po ba dito sa atin na nagtiniwala na ang ating Diyos ay napakabuti? Lahat nagtiniwala na ang Diyos ay mabuti. Sino na, hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord! We thank you, Jesus, for your goodness. Hallelujah! Hallelujah! Praise it! Praise the angels that you are. Praise the winds of mighty heavens. Praise it. All the praise it. Praise the Lord's awesome power. Praise His great and holy name. Praise it. Oh, praise it. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, let the Lord to sound. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Oh, we praise you. Siempre. Praise the winds that you are. Praise the winds of mighty heavens. Praise it. Oh, praise it. Praise it. Praise the Lord's awesome power. Praise His great and holy name. Praise it. Oh, praise it. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, let the Lord to sound. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, we praise you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, let Lord to sound. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, let Lord to sound. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, let Lord to sound.
Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Hindi sapat lahat ng salita at ang maawitin mo ilarawan mo dahil makapagod sa aming buhay. Sa pang-araw-araw kami na nararanasan namin yung pag-iingat mo hindi. Sa mga hindi kami nais ng aming lagay kasi yung pasasalamat kami
maranasan ang kapunuan ng presensya. Kasi wala na namang presensya ang pagpupuli sa ating mga buhay. Salamat Panginoon sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. Kayo namatay doon sa krusong Kalbaryo. Pagkasan kami sa aming pagkakasama.
sa ating pagpupuling pagsamba sa Panginoon, napakagandang makita ang ating mga sariling nasa paanan ng cross ng Panginoong Jesus. Na ang kanyang biyaya ay nananagana, dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Nararanasan ang pagpapala na bagamat hindi tayo karapat-dapat, subalit ito ang kanyang handog sa bawat isa sa atin. Ang kanyang buhay na kanyang inialay sa krus, ipinagkaloob ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang sa ating likas na kalagayan bilang mga makasalanan, ipagkaloob ng Panginoon sa atin ang buhay na walang hanggan. Napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa sino mang lumalapit sa Kanya. Napakasagana ng Kanyang habag. Sa umagang ito, tayo'y malayang makakalapit sa Kanyang trono, sa Kanyang harapan, na walang anumang pag-aalinlangan dahil sa handog ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Minsan niyang sinabi ng aklat ng Hebreo, minsan lamang pumasok sa damong kabanan-banalan ang Panginoong Jesus upang maghandog ng kanyang sarili. Hindi dugo ng kambing o baka ang kanyang dalala ng handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Salamat sa Panginoon sa kanyang handog. Hallelujah! Sariwain natin ang katotohanan ito sa ating mga sarili. Na dahilan sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, eto tayo ngayon, malayang makapagpupuri, makapagsasamba sa Kanya, may tata sa Kanyang pangalan, malaya tayong makakalapit sa Kanya. Minsan pangawitin natin, crucified, laid. Pakurihan natin ang Panginoon. Hayaan natin na sariwain ang katotohanan ito sa ating mga buhay. Panginoon sa masaganang biyaya ng kaligtasan na ating tinanggap dahil sa kanyang buhay na binandog sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, Panginoon, sa iyong divine plan, sa iyong salvation na pinagkalap sa amin, Panginoon.
Salamat sa buhay mo, Panginoong Jesus, na ngayon patuloy namin sinasaliwa ang katotohanan ito. Ngayong umaga, Panginoon, kami malayang makakalapit sa iyo. Malayang tatanggapin maging ang iyong salita bilang pagpapala sa buhay ng bawat isa amin. Sapagkat tunay ng bawat isa sa amin, iyong tinubos, iniligtas, Panginoon, at anumang araw na dumating ka, kami, O Diyos, kasama mo sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Pamamanan, hayaan mo patuloy kang maitaas, patuloy kang maluwalhati at maparangalan, maisentro ang aming usapan ngayong umaga sa mabuting balita na iyong ginawa, Panginoon. Pagpalain ang buhay ng bawat isa at patuloy ka namin papupulihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa bagang ito. Tunay po na pagpapala ng Diyos ay patuloy pong nananagana sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang kanyang presensya ay patuloy na nagiging kapunuan sa bawat isa na tunay na nariyan ng ating pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sa buong isang linggo ito, tunay po na anuman ang kwento na ating meron tayo, anumang mga pinagdaanan sa buhay, nananatili ang katotohanan sa atin na ang Diyos ang nasa pagkilos, ang Diyos ang nasa kontrol ng lahat. Ang Diyos ay tunay po na nasa kanyang kapamahalaan, anuman ang maging kalagayan na ng ating pong daigdig. Nagbago man ang pangulo ng ating bansa, but praise God, sa kalihlanan na ang Diyos pa rin ang namamahala sa lahat. Okay? So, salamat po sa Panginoon. At ngayon po umaga, patuloy nating makita ang katotohanan ng salita ng Diyos at tanggapin natin ang pagpapala nito sa araw po ito. Ngayon po umaga. So, nung nakaraan pong Sunday, ay nakita po natin kung paano minsan ang Diyos wala po sa buhay natin or minsan nasa maling lugar or may mga pagkakataon minsan na ang Diyos ay pwede ho natin gamitin. Tama, pwede gamitin sa paano hong kaparaanan. Minsan maaari sabihin natin na ang Diyos ay mayroong plano sa akin, ang Diyos ay mayroong ginagawa, ang Diyos ay mayroong pagpapala para sa aking nakalaan, ang Diyos ay hindi nagbabago at patuloy niyang gagawin sa akin ang pinakamainam na bagay. Maaari natin sabihin ang mga bagay-bagay nito sa ating sarili upang mapalagay ang ating kalooban. Pero ang tanong, kilala ba natin ng lubos ang Diyos para tanggapin ang katotohanan ito na ang Diyos ay mayroong plano sa buhay ko? At ang tanong, saan natin inilalagay na posisyon ang Diyos sa buhay natin? Saan natin inilalagay na lugar ang Diyos sa buhay natin? Napakalagang katotohanan sa kailangan sa panahon natin ngayon, masyado tayong nakasentro sa ating mga sarili. At may mga pagkakataon ng Diyos ay parang nagiging kasangkapan natin para sa sarili nating kagustuhan. Madalas ang Panginoon Jesus, nung siya'y manalangin at lumalapit siya sa Ama, wala siyang ibang palagi sinasabi ng kalooban mo ang siyang mangyari. Kalooban mo ang siyang maganap. Bilang mga mananampalataya, unawain natin ang katotohanan ito. Totoo, may plano ang Panginoon, pero saan natin inilalagay ang Panginoon? Bilang karugtong ng pag-aaral ng nakaraang linggo, mula ho dito sa 1 Samuel chapter 5, verse 6 to 12. 1 Samuel chapter 5, verse 6 to 12. Although itong talatang ito ay binasa natin, subalit ito po ay pangalawang bahagi. Ikatlong bahagi ng pag-aaral po natin. So, 1 Samuel chapter 5, verse 6 to 12. Okay? So, kung yung kayong inaanyahan, kung yung tumayo, bilang paggalang sa salita ng Diyos na atin pong tatanggapin. 1 Samuel chapter 5, verses 6 to 12. Ganito po ang sinasabi ng passage, sundan po ninyo ko ng inyong mga mata. But the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod, and he ravaged them and struck them with tumors, both Ashdod and its territory,
And when the men of Ashdod saw how it was, they said, the ark of the God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh toward us, and Dagon our God. Therefore they sent and gathered to themselves all the lords of the Philistines, and said, what shall we do with the ark of God, of the God of Israel? And they answered, let the ark of the God of Israel be carried away to God. So they carried the ark of the God of Israel away. So it was after they had carried it away that so it was after they had carried it away that the hand of the Lord was against the city with a very great destruction, and he struck the men of the city, both small and great, and tumors broke out on them. Therefore they sent the ark of the God of Ekron. So it was, as the ark of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, they have brought the ark of the God of Israel to us, to kill us and our people. So they sent and gathered together all the lords of the Philistines, and said, send away the ark of the God of Israel, and let it go back to its own place, so that it does not kill us and our people. So there was a deadly destruction throughout all the city, and the hand of God was very heavy there. And the men who did not die were stricken with the tumors, and the cry of the city went up to heaven. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na ngayong umaga, makita namin ang tunay naming kalagayan sa iyong harapan. Maraming mga pagkakataon, O Diyos, na minsan wala kaming anumang maaaring dalhing handog sa iyong harapan. Maraming mga pagkakataon, O Diyos, kung lalapit man kami sa iyo, ang aming taladala, ang aming kabigatan, ang aming inilalapit ang kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Kung lumapit man kami sa iyo, Panginoon, ang aming pong inidudulog mga kahilingan. Subalit hayaan mo na ngayong umaga, dala namin ang aming buong sarili sa iyong harapan, upang patuloy na tanggapin ang iyong salita, na patuloy na tulungan kami, O Diyos, na makita na bagamat hindi kami karapat-dapat, subalit napakasagana ng iyong mahabag, ng iyong awa, ng iyong biyaya, ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kung bakit ipinagkaloob mo ang kaisa-isa mong anak. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na makita namin ang aming buhay na nakasentro sa iyo. Hindi kami, Panginoon, ang mahalaga, kundi ang persona ni Jesu Cristo na iyong anak na ipinagkaloob sa amin, na nagdala ng kaligtasan, at kami ngayon iyong pinahalagahan. O Diyos, hayaan mo na sa araw na ito, tanggapin ng bawat isa ang iyong salita bilang pagpapala. Mayroon mang kirot sa aming kalooban minsan, o meron mang hamon sa aming puso, o meron mang papaalala sa aming isipan, ang salitang itong aming matatanggap. Tulungan mo kami, O Diyos, na tingnan ang kabuuan bilang pagpapala na iyong kaloob, upang kami patuloy na lumago, upang kami patuloy na magkaroon ng mas malalim na pagkakilala sa iyo. Salamat po, Diyos, at dalangin ko ang pagpapala patuloy na lumaloy sa lugar na ito. Purihin ka po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So tayo po'y makakaupo.
mapapansin natin ang pinakang background ng passage mula po sa chapter 1 na halos sa time na ito, maliwanag yung pangyayari, no? Maliwanag yung pangyayari sa Israel na kumbaga nais ng Diyos na palitan ang dating mga namumuno sa lugar ng Israel. Kung bakit ang Israel noong panahon ni Eli ay natalo ng mga Pilistin. Nandoon yung pagpapala sana ng Panginoon, nandoon yung pag-cover ng Diyos sa kanila, nandoon po yung nandun yung pagsama-sama sa kanila ng Diyos. Ang problema sa mga Israelita, dahil sa kanilang pangunahing tagapanguna ng templo or ng tabernacle, sina Ophni, Phinehas, maging si Eli, ay wala na akong pagkilala sa Diyos. Napakahalaga ng pagkilala sa Panginoon. Napakahalaga ng pagkilala sa Kanya. Napakahalaga ng pagrespeto sa Panginoon, sa Diyos na buhay. Napakahalagang kilalanin siya, no? At ang kawalan ng pagrespeto sa Diyos, ito po ay maaaring magresulta ng hindi magandang kalagayan ng sinuman. No? Napakahalaga ng paggalang sa Kanya. No? Sinasabi ng Panginoon Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Nandun yung pagmamahal, pag-ibig sa Kanya. Sa panahon po natin ngayon, minsan na hindi ho kaila sa atin kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. May mga pagkakataon, sinasabi po ng 2 Timothy chapter 2 from verse 1, chapter 3 verse 1. Okay? 2 to 3, okay? Check ko natin. 2 Timothy chapter 3 verses 1, 2 to 3. Okay? Ang sabi po ng passage, no? Sa mga huling araw, mababatbat ng kahirapan. Sabi diyan, no? Sa verse nito, but know this, difficult times will come in the last days. In the last days, okay? For people will be lovers of themselves, okay? Or lovers of selves, you know? Lovers of money, boastful, proud, blasphemers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, okay? Unloving, irreconcilable, slanderers, without self-control, brutal, without love for what's good. So, pansinin po natin, in the last days, sabi, ito ang magiging kalagayan, ito ang mangyayari. Na ang tao ay mas naibigin sa kanyang sarili, mas nakasentro ang kanyang sarili. No? Kaysa sa mas ibigin ang Panginoon. Mas mahalaga sa tao ngayon ang kanyang pakiramdam kaysa sa unawain ang Panginoon, ang Diyos. Ngayon, dumating ang panahon na sina Ophni and Phinehas halos naging sentro sa kanyang, sila na yung pinakang sentro sa kanilang sarili. No? Sila na yung nasa sentro ng kanilang sarili. At ginagawa nila, bagamat sila yung mga pare sa loob ng templo, ginagawa na ho nila kung ano ang kailang gustong maibigan. At hindi na kung ano ang gusto ng Diyos. No? Hindi na ho kung ano ang gusto ng Diyos ang kanilang ginagawa. Maghahandog ang mga tao sa loob ng temple. Ang problema, gusto nilang kunin muna yung kumuha muna doon sa handog na yun bago ihandog yung buong karne sa loob ng temple. Subalit, kung mapapansin po natin, hindi ito yung kalooban ng Diyos na dapat na mangyari pamamaraan ng paghahandog. Dahilan po, wala na silang pagrespeto sa Panginoon. Mas mahal nila kanilang sarili. Ngayon, ano ang problema kay Eli? Bilang high priest, bilang pinakapunong pare. Ang problema kay Eli, mas mahal niya kanyang anak kaysa sa kay Yahweh. So, bakit damay-damay na namatay silang lahat? Sa kanilang pare-pareho silang wala ng paggalang sa Diyos ng Israel. Base ko sa context ng passage. Ngayon, dumating ang panahon dito po sa chapter 4,
makikita natin kung paanong natalo ang mga Israelita. Bagamat nandoon sa kanila yung Ark of the Covenant, kasama nila yung Ark of the Covenant, subalit yung Ark of the Covenant ay hindi naging guarantee sa kanila para sila'y magtagumpay. Okay? Hindi yung naging garantiya sa kanila para sila'y magtagumpay. Bakit? Ano ang problema? Walang problema sa Ark of the Covenant. Ang may problema, yung kanilang puso sa harapan ni Yahweh. Hindi sila totoo. Bagamat nandiyan yung object ng Ark of the Covenant, at inakala na mananagumpay sila, subalit hindi ipinagkaloob sa kanila ang tagumpay sapagkat ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Nais lang nilang gamitin ang Diyos para sa kanilang tagumpay. Pero ayaw nilang paggamit sa Diyos. Ayaw nilang pasakop sa Diyos. Kung bakit nila kinuha yung Ark of the Covenant sapagkat gusto nilang gamitin ang Diyos para magtagumpay sila. Sa panahon natin ngayon, halos napakarami kahit ng mga Kristiyano. No? Nangyayari ang ganitong mga pagkakataon na may mga pagkakataon gusto natin kasangkaparin ang Panginoon, pero ang tanong, tayo hubay handang pasakop sa kung anong gusto ng Diyos para sa atin? Handa ba tayo pasakop sa kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin? Ito'y napakahalaga. May mga pagkakataon na gusto natin magtagumpay sa isang bagay, subalit hindi natin lubos na nararanasan ang tagumpay. Bakit minsan napakarami mga failure? Nandun yung disappointment. Nandun po yung frustration. Hindi ko sinasabi na sa pagiging mananampalataya, wala ng frustration, wala ng disappointment. Dahil may mga pagkakataon ito'y bahagi ng paglilingkod mo sa Diyos, bahagi ng pagsunod mo sa Panginoon. Subalit yung frustration na minsan pang sarili natin at hindi kalooban ng Panginoon, minsan nanonood yung frustration, ito may bahagi ng plano ng Panginoon. May mga pagkakataon naman may gusto tayong mangyari, at minsan gusto natin kasangkapanan ng Panginoon para sa plano natin, minsan ipinagkakaloob ng Panginoon, no? Ang pagkatalo. Hindi mo natin lubos na maranasan. Kasi ang napakahalaga dito, kumusta yung relationship natin sa Panginoon? Kumusta yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya? Kumusta yung puso natin sa harapan ng Panginoon? Ito ay napakahalagang katanungan. Ito ay napakahalagang katotohanan na dapat natin higit na maunawaan. Ang Diyos po ay hindi agimat. Ay hindi ho siya anting-anting na kung kailan mo kailangan, dun mo lamang siya maaaring lapitan. Kundi ang Diyos po ay persona. Ang Diyos po ay mayroong pakiramdam, mayroong karunungan, mayroong kaalaman. Ang Diyos po ay mayroong pong pag-ibig. Ang Diyos po ay mayroong plano. No? Buhay ang Diyos, persona ang Diyos. Hindi siya maaaring ihalin tulad sa mga anting-anting agimat o kung ano paman. Ngayon, tingnan po natin sa kadahilanan na halos ganun ang naging tingin ng mga Israelita noong panahon na yun. Hindi lamang ng mga Israelita, maging ng mga Pilisteo. Nung matalo nila ang mga Israelita sa laban, nakuha nila yung Ark of the Covenant, ako ay successful na sana sila. Kaso lang dinala nila sa kanilang lugar at itinabi kay Dagon. Sino si Dagon? Kalahating isda at kalahating tao ang kanyang ribunto. Okay? Siya ho ay Diyos-Diyosan ng kasaganaan. Lumalapit sila para pagpalain doon sa Diyos-Diyosan ng kasaganaan. At akala nila, pinagtagumpay sila ni Dagon. Ngayon, itinali nila kay Dagon yung Ark of the Covenant. Mapapansin natin na nasa kwento ng chapter 4 at chapter 5, itinaob ng Diyos si Dagon sa harapan ng Ark of the Covenant. Muli ibinago nila. Pagkatapos sa ikalawang araw, nakita ko nila na putol na ang kamay, ang natilang nabuhat ay yung ulo ni Dagon, ng kanyang ribunto, para patunayan ng Diyos ng Israel na walang magagawa ang mga Diyos-Diyosan laban sa Kanya. Mas higit ang Diyos.
mas higit na makapangyarihan ng Diyos. Hindi mo siya maaari ikumpara sa kung ano at sa kung sino. Kaya ang pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon, ito'y buong puso at hindi kalahating pagsunod sa Kanya. Pansinin po natin ang passage natin ngayong umaga. When God is not in the right place. Okay? When God is not in the right place, ano ho ang nangyayari? Ano ang mga kaganapan kapag ang Diyos ay wala sa tamang lugar? Anong tinutukoy ko ng tema ngayong umaga na when God is not in the right place? Okay? Kasi si Lord naman ay palagi nasa tamang posisyon, nasa tamang kalagayan. May mga pagkakataon sa panahon ni Isaiah, kung titingnan po natin sa chapter 6 ng Isaiah, pero yung introduction ng Isaiah, ang Israel po walang hari noong panahon na yun. Nagkakagulo ang mga Israelita, naglalaban-laban sila, matindi ho ang krimen na nangyayari noong araw. Matindi ho yung oppression na nangyayari sa panahon nila. Pero ano ho ang naging kalagayan? Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Isaiah, bagamat ganun ang kalagayan. Pero ang sabi ni Isaiah, no? Na puno ng kaluwalhatian ng Diyos ang lugar. Sa kadahilanan na kapag gustong gumawa, kumilos ng Diyos, kaya niyang gawin sapagkat walang anumang pagmamay-ari ang sino man. Ang lahat ng lugar ay pagmamay-ari ng Diyos. Subalit ang tanong, nasa ang posisyon natin na ilalagay ang Panginoon? At napakadelikado kapag hindi mo natin inilagay ang Diyos sa tamang lugar. Okay? Ng buhay natin. Mapapansin natin, unang-una, when God is not in the right place in our lives, we will not be able to experience His divine favor. Okay? Divine favor. In verse 6, but the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod, and He ravaged them and struck them with tumors, both Ashdod and its territory. Mapapansin po natin na nandoon siya sa lugar ng mga Pilisteo, sa lugar ng Ashdod. Actually, hindi naman talaga siya dapat ilagay doon sa lugar na yun. Kasi ang Ark of the Covenant ay nandun dapat siya sa mga Israelita. Hawak siya ng mga Israelita. Delikadong hawakan ng sino man at may mga pagkakataon na sino man makakita nito, sila'y namamatay. Ang tanong, bakit hindi namatay yung mga saserdote ni Dagon? Sapagkat hindi mo sinasakop ng batas. Nandun po yung habag ng Diyos, nandun yung awa ng Panginoon. Sapagkat kung lahat ng mga hintel makakakita ng Ark of the Covenant, lahat sila'y mamamatay. Pero nandoon ang habag ng Panginoon, hindi nila alam yung batas patungkol doon kung bakit nila itinabi kay Dagon. Ang nangyari, napuno ng karamdaman. No? Nagkaroon ng karamdaman ang mga taga-roon sa Ashdod. Nagkaroon ng bukol sa katawan. At ang bukol nito, hindi yung ordinaryong bukol. Bakit po? Nakakamatay. For 6 months, mayroong mga namatay. Mula nung dumating yung Ark of the Covenant doon sa lugar na yun. Pero unawain mo natin, yung Ark of the Covenant, siya ho'y nagre-represent lamang sa presence ng Diyos. Yung Ark of the Covenant, hindi ho siya ang Diyos. Siya ho'y nagre-represent lamang sa presence ng Panginoon. If in case na may makadiscover ngayon kung nasa ang Ark of the Covenant na ito, wala na ho itong katulad na kapangyarihan ng araw. No? Wala na ho itong kapangyarihan katulad ng araw sa kadahilanan na ihandog na ang pinakahuling handog doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na mga paghahandog. At nung panahon na yun, nahati yung kortina nung ipinako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, nahati ang kortina na namamagitan doon sa pinakabanal na dako, kabanal-banal na dako at doon sa banal na dako. Dalawang lugar sa loob ng tabernacle o ng templo na hinahati ng napakakapal na kortina. So nung mamatay ang Panginoong Jesus sa krus, bilang Diyos na nagkatawang tao, nangyari,
na yung namamagitan doon sa banal na dako, kamal-manalang dako, kinaruroonan ng Ark of the Covenant, dati, ito po'y nawala. Nahati na. Wala nang namamagitan pa. No? Doon sa banal at kamal-manalang dako. Kaya tayo ngayon ay malayang makakalapit sa Diyos dahil sa handog ni Jesucristo. Ngayon, wala nang bisa o kapangyarihan pa ang Ark of the Covenant. Okay? Dahil tapos na ang handog ni Jesus para sa para sa kasalanan. So, kung makikita natin, wala ang favor ng Diyos. Bagamat inalaw ng Diyos na magtagumpay sila, pero ang totoo, wala naman talaga sa kanila yung favor ng Panginoon. Dahil hindi naman talaga dapat na nasa kanila yung Ark of the Covenant. Subalit, pinatagal pa nila for almost 6 months. Although, naroon sa kanila, subalit nasa maling pangangalaga ang Ark of the Covenant. Maging sila ay hindi nakakaranas ng pagpapala ng Diyos, kundi parusa ang kanilang nararanasan. Alam niyo po, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, no? May mga, sa panahon ng bagong tipan, kasi may mga pagkakataon ng araw sa Old Testament, kung nasaan yung Ark of the Covenant, nandun yung blessing ni Yahweh. Pinagpapala yung lugar na nandoon yung Ark of the Covenant. Subalit pagdating po sa New Testament, mas higit na pagpapala ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. May mga pagkakataon na minsan, oo, tanggapin na natin, medyo hikahos tayo sa buhay. Tanggapin na natin na minsan, oo, mayroong mga pagsubok ka. Oo, minsan may mga pag-uusig na dumarating sa ating buhay. Pero ang lahat ng ito sa kabuuan ay pagpapalang kaloob ng Diyos sa atin. Bakit? Minsan ang pagsubok na dumarating sa atin, ito'y bahagi ng plano ng Diyos upang patuloy kang tumatag. Minsan dumarating yung kahirapan bilang pagtutuwid ng Diyos, ipinagkakaloob niya upang tayo higit na maging maayos at maging karapat dapat sa pagpapala na ating tatanggapin. Ayon sa Hebrews chapter 12, no? Verse 4 to 11. Na minsan, dinidisiplina tayo ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng ating Panginoon sapagkat nandoon yung nais na tayo lumago sa ating pananampalataya, sa ating buhay bilang Kristiyano. Ito ay bahagi ng pagpapala ng Diyos. Kung bakit nangyayari minsan yung kahirapan sa buhay, may mga panahon na minsan hindi dahil malayo ka sa Panginoon, kundi dahil nandiyan ang pagsama ng Panginoon. Okay? Dahil kung wala ng Panginoon sa buhay natin, wala na rin pakialam ang Diyos sa kung anong ginagawa natin sa buhay. So, ito ay napakagandang bagay na makita natin sa buhay pananampalataya, no? May mga panahon nga ng pagsubok, may panahon nga ng kahirapan, may mga panahon nga ng hikaos tayo. May mga panahon nga na minsan hirap ang isipan natin, isipin ang napakaraming mga problema. Pero ang napakaganda sa Diyos, ang buhay mo ay nasa Kanyang kamay. No? Ano man ang pagdaanan mo sa buhay, eto ka sa Kanyang kamay. Dumaan ka man sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, nasa kamay ka pa rin ng Diyos. Dumaan ka man sa matinding kaguluhan, nasa kamay ka pa rin ng Panginoon. No? Dumating man ang panahon ng kasaganaan, nasa kamay ka pa rin ng Diyos. Ang mahirap, kung wala ka sa kamay ng Diyos, nasa kasaganaan ka, nasaan ang buhay mo? Ang mahirap, kung nasa panahon ka ng kadiliman sa buhay, pero wala ka sa kamay ng Diyos, saan ang tungo mo? Nangangahulugan na kapag ka nasa kamay ka ng Diyos, kahit na nasa panahon ng pagtutuwid, nasa panahon ng kahirapan, nasa panahon ng pagsubok o pag-uusig, kontrolado ng Diyos ang kalagayan, ang sitwasyon sa paligid mo. Kontrolado ng Panginoon yung mga bagay na minsan maaaring kinatatakutan natin na darating sa buhay natin. Kontrolado ng Panginoon. And praise God. No? Praise God. Bakit po? Andito ka ngayon. Kasi nasa kamay ka ng Panginoon.
Ay, mapalakpakan natin ang Panginoon. Napakagandang makita natin ang kalagayan nito. Bagamat minsan, nandoon yung kahirapan. Subalit, huwag natin hayaan na dumating ang panahon sa buhay natin na wala sa lugar ang Diyos sa ating buhay. Kasi kapag wala na ang Panginoon sa lugar sa tamang lugar ng buhay natin, ito ho yung pinakamahirap. Sabi ko kanina, kung ang buhay mo wala na sa kamay ng Diyos, no? Maaaring dumaan ka sa kadiliman, yun na yung hangganan mo. Itong nakaraang linggo, mayroon hong nakakalungkot na balita. Okay? Nakakalungkot na balita. Isang kilalang tao na tumakbong governor sa Kamsur, natalo ho siya. Ano ang nangyari? Ayon sa balita, may narinig na putok ng baril at nung pumasok sa kwarto, hindi na ho naabutan pang buhay ang tumakbong governor na ito. Okay? Bakit po? Malamang matindi ho yung frustration, no? And halos 1 year pa lang ata o ilang taon pa lang kamamatay ng kanyang asawa, halos hindi pa siya umaabot ng 60, no? Nagpakamatay dahil sa maaaring matinding kalungkutan, matinding pinagdadaanan sa buhay, maaaring hopeless na siya, maaaring hindi na siya makapag-antay ng another year para tumakbo muli. Ito yung problema sa mga tao. Kapag ang Diyos ang hindi ang Diyos ang naging kapunuan sa buhay mo, darating ang panahon na kapag natapos na yung inaasahan mo sa buhay, maaaring tapos na rin ang pag-asa mo. Okay? Kapag hindi ang Diyos ang naging kasapatan, naging kapunuan mo sa buhay, maaaring tapos na rin ang pag-asa mo sa buhay kapag katapos na yung pinangahawakan mo. Halimbawa, mga tao nasa paligid mo, wala na silang lahat, tingin mo, tapos na lahat. Yung karir mo, natapos na, at yun lang yung naging kasiyahan mo pumupuno sa'yo, maaaring tapos na rin ang lahat. Maraming mga bagay na maaaring minsan naging kapunuan sa buhay natin, pero minsan hindi ang Diyos. Kapag hindi ang Diyos ang naging kapunuan, maaaring mag-isip kang tapusin na rin ang lahat, sapagkat wala ka ng pag-asa. Subalit unawain natin, tanging ang makapupuno sa kung ano mang maaaring kulang na meron tayo. Tanging ang Diyos. Bago natin gamitin ang Diyos, hayaan natin kasangkapan tayo ng Panginoon at patuloy ng kanyang favor maranasan. Ano ho ang favor na ito? Ang favor ng Diyos ay nangyayari araw-araw. Okay? May mga natural na maaaring mangyari sa buhay natin itong nakaraang linggo. Mayroon isang estudyante sa San Jose, bumabaho siya ng jeep. Kung nakita niyo yun, no? Pagkababa niya ng jeep, hawak niya yung kanyang phone, tatawid na siya, bigla yung isang bus pababa galing ng San Jose. Okay? Ang bilis na kanyang takbo, medyo nakasabit pa siya sa jeep. Okay? Buti na lang, hindi siya inabot ng bus. Okay? Ito yung favor dito. Maaari siyang masagasaan, mabundol, magkadurog-durog ang katawan niya. Subalit may favor, hindi inalaw ng Diyos mangyari yun. May mga pagkakataon sa buhay natin, yamang yung favor ng Diyos ang nangyayari. Yung pabor ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin, hindi niya hinahayaang mangyari ang mga bagay na maaaring mangyari sa buhay natin. Isang napaganda, paulit-ulit ko naging kwento sa inyo. Yung isang lalaking nakahandang lumipad sapagkat yung kanyang negosyo ay kinakailangang maayos na yung transaksyon niya sa ibang estado ng Amerika. Okay? Matagal na panahon, ipinag-pray niya itong transaksyon na ito. Matagal na panahon na hiningi niya sa Diyos at dumating nga yung araw. Habang nakasakay siya sa kanyang sasakyan, biglang maplat yung gulong ng kanyang sasakyan. No? And then, sabi niya, pambihira, ilang minuto na lang, hindi pa rin yung aeroplano, kailangan mahabol yun. So, pinahatak niya sa pagawaan yung kanyang sasakyan, pero sabi niya matatagalan, nag-abang siya ng taxi.
Subalit, noong oras na yon, wala nang taksing dumadaan. Wala nang halos katao-tao sa kalsada. Sabi niya, ano kayong nangyayari? Ang iniisip niyo yung kanyang negosyo, ang kanyang transaksyon. Sobrang nainis siya sa Diyos. At sabi niya, ikaw ba talagang totoong Diyos? Bakit nangyayari ito sa akin? Matagal kong panahon na hindi ito sa iyo. Sumunod naman ako sa iyo. Bakit ganito ang nangyari? Hindi na malalagdaan yung aming transaksyon. Milyon sa makukuha namin doon. At kung ano man makukuha ko doon, ipagkakalog ko naman sa gawain mo. Sobrang inis niya. Sobrang nainis ka na doon sa gilid, nagtatampo, no? Nagsalpiti. Kaya maya, nung maayos na yung gulong niya, tinignan yung phone na wala na. Tatawagan ko ng yung business ko. Ang daming miss call. Sabi niya, bakit kaya ang daming miss call? Umabag siya. Oh, bakit? Hindi na matutuloy yung ano ko. Sabi ng asawa niya, praise God. No? Praise God. Akala ko umalis ka na, akala ko nakasakay ka na, akala ko nakasama ka na doon. Yun pala, yung sasakyan niya, ikasama doon sa bumangga sa Twin Tower noong 9/11. Subalit, iniligtas siya ng Diyos. Yun ho ay favor ng Diyos. Kaya huwag kayong maiinis sa Diyos kung may mga bagay na dinadivert ang Diyos sa buhay natin. Kung may mga bagay na inaayos ang Panginoon, huwag kang maaasar sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng nangyayari. Sapagkat ang kanyang plano ay masigit sa plano mo, masigit sa iniisip mo, limitado ang ating kaisipan, masigit ang sa Diyos. Kung marunong tayong pasakop sa Kanya at handa tayong gamitin ng Panginoon, yung favor niya ay palaging nariyan. Kahit na ang kaaway, kahit na ang diablo ay walang kampatan upang baguhin ang plano ng Diyos. Ang Diyos ho natin, uulitin ko, hindi siya kagaya ng agimat na walang buhay. Kung kailan mo gusto gamitin, maaari mo siyang gamitin sa masama, maaari mo siyang gamitin sa kabutihan. Subalit ang Diyos na ating pinaglilikuran, kailanman hindi maaaring paggamit kung kani-kanino. Kundi tayo ang dapat na sumunod sa Kanya. Tayo ang dapat pasakop sa Kanya. Ganito eksaktong gustong kasangkapanin ng mga Pilisteo ang Diyos ng Israel. Pero hindi ho ito nangyari. Sapagkat ang Diyos ng Israel, buhay at makapangyarihan. Tayo ang dapat na sumunod. Pangalawa, when God is not in the right place in our lives, we will not be able to experience His divine protection. Divine protection ng Panginoon. Ano ang nangyari sa mga Israeli at sa mga Pilisteo? 7-8. Now therefore make a new heart. Okay. Verses 2-7. But the hands of 7-8. And when the men of Asdod saw how it was, they said, the ark of the God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh toward us and Dagon our God. Okay? Therefore, they sent and gathered to themselves all the lords of the Philistines and said, what shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, let the ark of God of Israel be carried away to God. So they carried the ark of the God of Israel away. Okay? Inialis na ho nila doon, sapagkat wala siya sa tamang posisyon, wala sa tamang lugar, at alam nila yung katotohanan yun. Kaya na sila humingi ng advice sa pagkakataon po ito sa mga manghuhula. Okay? Sa mga manghuhula. Pero, mga kapatid, unawain natin. Pagka-portion lang ng Bible ang binasa mo, hindi mo unawaan yung pinakang konteksto. Lumapit yung mga Pilisteo sa mga manghuhula, mga diviners, para humingi ng advice. Ang tanong, tama ba yung binigay na advice ng mga diviners, ng mga manghuhula? Tama naman yung kailang ibinigay, pero hindi ito nangangahulog ang applicable sa atin ngayon na lalapit ka sa manghuhula at aalamin mo kung ano ang plano at kalooban ng Diyos.
Sapagkat ang buong plano at kalooban ng Diyos ay nakasaad na sa kanyang salita. Ang kinakailangan mo na lamang ay sumunod sa kung ano ang plano at kalooban ng Panginoon upang ang kanyang proteksyon ay maranasan mo sa araw-araw. Hindi mo kinakailangan na kung ano ang mga bagay sa buhay para maranasan ang proteksyon. Kung proteksyon ba ng tao ang hinihingi natin minsan, may mga pananahon na maaari silang mag-fail. Maalala nyo yung isang mayor sa Batangas, no? Na habang nag-plug ceremony, mayroong mga tao nakapaligid, subalit bakit nabaril pa siya ng sniper? Nasa malayong lugar, no? Na binaril ang mayor nito, namatay. Ang proteksyon ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat yun sabi ko, may mga pagkakataon minsan na hindi natin alam kung paano tayong iniingatan ng Diyos. Ngayon, humili sila ng advice dito, tagalang advice, ang advice ng mga manghuhula, sabi nila, kasi yun lang yung meron sila. Kalaban nila yung mga Israelita, hindi sila makapagtanong kung anong dapat nilang gawin. Mapapansin natin na alam nila yung patungkol ho dito sa trespass offering. Okay? Sa handog para sa pagkakasala. Maliwanag sa kanila na sila'y nagkasala dahil sa parusang kanilang tinanggap. Okay? Maliwanag, hindi ho dahil sa batas. Sapagkat yung batas, ito ay para lamang sa mga Israelita. Sila ho ay nakabase doon sa natural law. Sa natural law. Di po ba minsan nung araw, umaasa rin ho tayo sa natural law, pero minsan hindi ho natin tiyak kung yun nga po ay talagang totoo. Halimbawa, minsan, sumakit yung tiyan mo. Okay? At sobrang sakit. Diba? Sobrang sakit ng tiyan. So, may mga pagkakataon na sabihin natin, baka kung anong ginawa mo dyan sa lugar na iyan at biglang sumakit ang tiyan mo. No? O sumakit yung ulo mo, o namagay yung paa mo, baka kung anong nasipa mo dyan. So, ganun din tayo nung araw. Hindi nahilan sa mayroong nagsasaad na nakasulat na katotohanan, kaya na-confirm natin yung na ito totoo. Okay? So, natural law, pero minsan hindi naman po totoo, minsan haka-haka lang. Pero sa kanila ho, ito ho'y katotohanan sapagkat naranasan nila, nandoon yung Ark of the Covenant, ngayon, nagkaroon sila ng maraming bukol. Wala sa kanila ang proteksyon ng Panginoon. Bakit? Wala sa tamang lugar ang Panginoon. Wala sa tamang lugar ang Ark of the Covenant. So ngayon, kung maunawaan po natin, napakahalaga ng presence ni Lord. Napakahalaga ng pangunguna ng Diyos. Ang proteksyon ay mararanasan natin hindi sa lugar, kundi tanging sa presence ng Diyos na buhay. Ang ultimate protection na meron ho tayo, pagdating ng araw, babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi po ni Dustin Bini, sabi niya, darating ang araw na mararanasan natin ang lugar na wala na. Wala ng paghihirap, wala ng luha, wala ng sakit, wala ng hapdi, wala ng kirot, wala ng kahirapan. At ang lugar na yon ay lugar na inilaan ng Diyos sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat mananampalataya ng Panginoon Jesus. So, ngayon, habang tayo nabubuhay sa daigdig, mayroon pong pag-iingat na pinagkakalob ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kagaya ng sinabi ko kanina, may mga pagkakataon na malamang may mga pangyayari na nangyari na sa buhay natin, subalit hindi pinahintulot ng Diyos. Pero minsan, hindi natin alam yun. Okay? Hindi natin alam kung paano niya tayo iningatan. Bakit minsan nangyayari mga bagay na ito? Nandun yung favor ni Lord, pero hindi pa natin naranasan. Nandun na yung protection ni Lord, hindi pa rin natin nakita. Ay, nandun na yung favor ni Lord, naranasan natin, pero hindi natin nakita. No? Nandun na yung kanyang protection, pag-iingat sa atin, pero hindi pa rin natin nakita. Madalas kasi, minsan, hindi tayo nakatingin sa Diyos, nakatingin tayo sa ating mga sarili. At minsan naghahanap tayo ng mas higit pa. Subalit yun lang ang tanging kaparaanan ng Diyos minsan sa buhay natin. Ngayon, napakahalaga sa buhay bilang mananampalataya.
ilagay natin sa sentro ang ating Panginoon Hesus. Doon lang tayo makakaasa sa Kanya. Doon lang tayo makakaasa sa Panginoon na mayroong totoong proteksyon. Lord. Ang tanong, hindi na ba tayo maaaring magkasakit? Magkakasakit pa rin po tayo. Ang tanong, hindi na ba tayo maaaring daanan ng kahirapan sa buhay? Maaaring daanan pa rin po tayo. No? Pero ito ang mahalaga dito. Ang buhay mo, hawak ng Diyos. Kung pananatilihin mo ang sarili mong nasa Kanyang kamay. No? Huwag kang aalis sa kamay ng Diyos. Napakahalagang nasa tamang lugar ng buhay natin. Huwag natin iladad ang Diyos sa mga pangangailangan natin sapagkat ang Diyos ang tanging kailangan natin. Sabi ng Psalms 24 verse 1. Psalms 24 verse 1. Ang buong daigdig may-ari si Yahweh, aking Panginoon. Sabi ni David. Okay? Ang buong daigdig may-ari si Yahweh, aking Panginoon. Naranasan nyo na ho ba na totally pinabayaan na kayo ng Diyos? Di ba nandun pa rin ang kanyang pagsama? Tingnan ho natin ang buhay ni Jose. Kung titingnan ho natin, kahabag-habag ang kalagayan niya, kaawa-awa kanyang kalagayan niya, kung nandun tayo sa presenteng senaryo ni Jose, okay? Ng kahirapan, nung pinagtangkaan siyang patayin ng kanyang kapatid, maaaring isa tayo sa magdepensa, huwag niyong patayin. Kung gusto niyo ibigay niyo na lang sa akin. Okay? At tutulungan ko ang kapatid ninyo. Noong panahon na inihulog siya sa balon, kung nandun tayo sa senaryo yun, nakakaawa naman, gusto natin tulungan. Diba? Nung ibenta ho siya doon sa mga mangangalakal, maaaring ang sakit sa kalooban na makita, ibinenta si Jose. Noong panahon, nandun siya kay Potiphar, sabi ng salita ng Diyos, pinagpala ang sambahayan ni Potiphar dahil nandoon si Jose. Subalit, wala namang ginagawa si Jose, pinaratangan siya, no, ng kung ano-ano. Pinaratangan siya ang gustong gahasain yung kanyang, gahasain si Miss Potiphar. Pero minsan, wala yun sa isip ni Jose. Okay? Hanggang sa naging dahilan yun upang maipakulong siya. Nung nasa kulungan na siya, maaari kung nandun pa rin tayo sa senaryo yun, iisipin natin, kaawa-awa ang kalagayan ni Jose. Maaari sabihin natin, gusto kong tulungan si Jose sa kanyang kalagayan. Pero makita ko natin, nung nasa kulungan siya, nandoon naman po yung pagpapala ng Diyos. Nandoon na, naging kasangkapan siya ng Panginoon sa lugar na yun. Halos taon pa binilang bago siya makaalis. Subalit noong inialis siya ng Diyos sa bilangguan, inilagay siya ng Diyos sa palasyo. Siya ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa palasyo. Siya ang naging prime minister ng Egypt noong panahon na yun. No? Ng Egypto. Okay? Siya naging prime minister. At ang sabi ni Jose, bagamat pinagtangkaan ninyo ako ng hindi maganda, no? Subalit ang lahat ng ito ay kaparaanan ng Diyos at ang kanyang ito'y naganap pa rin ang kabutihan ng Diyos. Diba? Sa lahat ng pangyayari, ito ho ang makita natin minsan sa buhay. Panatilihin natin ang Panginoon sa buhay natin. Panatilihin natin ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating hayaan na kung kailan lamang tayo may pangangailangan, doon lamang tayo lalapit sa Kanya. Huwag mo nating hayaan sa ating sarili na kung kailan lamang tayo gipit, doon lamang tayo lalapit. Gawin ho natin ang Diyos ang kailangan natin sa ating buhay. Gawin ho natin ang Diyos ang lahat sa buhay natin. Amen po. Amen. Pangatlo, when God is not in the right place in our lives, we will not be able to experience His divine peace. His divine peace. Nabanggit po sa verse 9, yung salitang with a very great destruction. No? Yung Ark of the Covenant na wala sa tamang lugar, ito ay nagresulta. No?
ng kaguluhan sa kanilang lugar. Nagresulta ng kamatayan sa kanilang lugar. Nagresulta po ng kawalan ng kaayusan sa lugar ng mga Pilisteo. So, wala hong kapayapaan. Wala hong kapayapaan sa kanilang lugar. Samot sa nangyayari, kumbaga okay na sana nagtagumpay na sila dito sa Israel, okay na sana medyo masagana, nandun sa kanila yung kasaganaan, sapagkat kapag natalo nila sa laban ang kailang kalaban, anumang merong maring makuha nila, dadalhin nila sa kanilang lugar. Subalit ang problema, nandun sa kanilang sakit na hindi magamot. Nandun sa kanila yung kamatayan sa lugar na yun. Dahil wala sa tamang posisyon ng Diyos, wala sa tamang lugar ang Ark of the Covenant, ang sumisimbolo sa presence ni Lord. Sana, kapayapaan na yung kailang mararanasan, pero bakit wala pa rin? Wala yung kapayapaan sa kanila. Alam niyo, kung nasaan yung presence ni Lord, sabi po ng aklat ng Roma, kung nasaan ang presence ni Lord, nandoon ang kapayapaan. No? Nandoon ang pag-ibig, nandoon ang paghahari ng Diyos. Ang problema, wala siya sa tamang lugar. So, ito ho ang nangyari. No? Hindi nila naranasan ang pagpapala nito dahil inakala nilang ito'y pareho lamang ng kanilang Diyos-Diyosan. Ngayon, nagdala ito sa kanila ng kaguluhan, karamdaman, pagkawasak, pagkasawi, dahil hindi nila iginalang ang Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ay tunay na mararanasan kung mayroon tayong tunay na paggalang, tunay na pagkilala sa Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ay maaari mo natin maranasan sa ating buhay. Kung alam natin saan dapat natin ilagay ang Panginoon. Meron po ba minsan sa buhay natin na nangyayari ang ganito? Nagtitiwala naman ako kay Lord, pero bakit gulong-gulo ang isip ko? No? Nagtitiwala naman ako. Ang problema ho natin, nagtitiwala ka naman. Hindi yung buong pagtitiwala. Hindi yung buong pag-asa mo nasa Panginoon. Kasi kung buong ka nagtitiwala sa Kanya, nandun lang yung buong pag-asa sa Kanya, at alam mo yung kapayapaan ng Diyos, bagamat minsan magulo, nandoon ang kapayapaan niya ipagkakalot sa iyo. Ang problema, nagtitiwala ka kay Lord, nagtitiwala ka din dito, nagtitiwala ka sa kung saan. Ang dami mong pinagkakatiwalaan. Kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, pagtiwalaan mo siya ng lubos. Bakit gano'n ang mga nangyayari sa mga Israeli, sa mga Pilisteo? Sa kanilanan nandun yung pagtitiwala nila kay Dagon? Bagamat nandun yung Ark of the Covenant, pero yung Ark of the Covenant ay isa lamang sa mga koleksyon ng kanilang tagumpay. No? Na nakuha nila ang Diyos ng Israel para sa kanila. Pero nung panahon na yun, hindi nila naranasan ang kapayapaan ng Panginoon. Kung lubos kang nagtitiwala sa Panginoon, mararanasan mo ang lubos na kapayapaan ng Panginoon. Bakit po? Si Jesucristo ay prinsipe ng kapayapaan. Kung ang Panginoong Jesus ay pinagahari natin sa ating buhay, mararanasan mo natin ang tunay na kapayapaan. At kapag naranasan po natin ang tunay na kapayapaan, tayo po'y lubos na makalalapit sa Panginoon. Makalalapit sa Kanya. Ano sabi ng Philippians? Okay? Sabi ng Philippians, okay? Chapter 4, starting of 4, no? Chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, no? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus. Sa pamamagitan pa rin ng Panginoong Jesus, tayo makakalapit sa Panginoon, makakalapit sa Ama,
nang walang anumang pag-aalinlangan o walang agam-agam sa ating kalooban. At sa ating paglapit sa Kanya, sabi, idulog natin ang lahat ng ating pangangailangan kaysa mag-alalahog tayo. At ngayon, ito ang kapayapaan ni Lord. Ipagkakaloob niya sa atin. Okay? Ipagkakaloob niya sa atin ang Kanyang kapayapaan. So, ang kapayapaan ito ay nangyayari sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Ang kinakailangan is sentro si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi kapag wala siya sa sentro, umpisa na ng kaguluhan sa buhay. Okay? Umpisa na ng kasiraan sa buhay. Umpisa na ng pagkawasak, pagkakahati-hati, kawalan ng ayusan, kapag wala si Kristo sa sentro ng buhay. Pero kapag si Jesus ang nasa sentro, si Kristo ang nasa sentro, bagamat minsan maaaring may kaguluhan, bahagi ng pagsasaayos. Parang yung kalsadang lubak-lubak, kapag nakadaan po kayo sa lubak-lubak, no? Talagang mapapansin yung hindi kayo komportable. Pero may mga kalsada namang medyo lubak-lubak sapagkat inaayos. May mga kalsadang inconvenience dumaan, no? Inconvenient kung dumaan sa kadahilan ng inaayos yung kaliwa, pero ang ginagawa kanilang inaayos. Matapos na ayusin yung buong kalsada, nandoon po na mayroon kang convenient ka na pong dumaan sa lugar na yon na hindi na lubak-lubak ang lugar. Ganon din sa buhay natin minsan, no? Kapag kami inaayos si Lord sa buhay natin, alam natin nasa sentro si Lord, maaaring hindi magandang yung pakiramdam. Pero matapos ayusin ni Lord ang lahat-lahat, makikita mo ang pananagumpay. Makikita mo ang kapayapaan dulot ng pagsasaayos ni Lord. So, pang-apat at pag-huli na po ito. No? When God is not in the right place in our lives, we will not be able to experience real life. Dumating ang panahon ng kamatayan, may mga namatay sa lugar po ito, no? May mga namatay sa lugar na ito dahil sa sakit, no? Halos marami ang namatay. Okay? So ngayon, ang tanong nila, pananatilihin pa ba natin yung Ark of the Covenant? By the way, gusto kong maging maliwanag sa atin na ang Ark of the Covenant ay simbolo lamang ng presence ni Lord. Kasi ngayon, wala na hong kapangyarihan pa ang Ark of the Covenant na ito. Simbolo na lamang ito ng, bahagi na ito ng artifacts ng grupo ng relihiyon, ng Judaismo. Okay? Pero wala na itong kapangyarihan katulad ng bisa nung araw. Sa kadahilanan, hindi yung Ark of the Covenant ang mahalaga, mismo yung presensya ng Diyos. Sapagkat minsan may mga pagkakataon na ang Diyos ay nag-aanyo sa iba't ibang kaparaanan. Minsan anyong apoy, minsan anyong anghel. May pagkakataon na anyong tao, yun ho, ay si Jesucristo. No? So yung tinatawag doon natin yung theophany ng Diyos. Okay? Pag-aanyo ng Diyos. So, may mga pagkakataon na nag-aanyong apoy, nag-haliting ulap ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan, pero hindi ho yun. Mismo yung presensya ng Diyos ang pinakamahalaga. Okay? Na bagamat hindi nakikita, pero nandiyan. So, ang tanong nila, panatilihin ba nila yung Ark of the Covenant doon sa lugar na yun? Na kapag isip-isip ko sila, alis sila lamang. Bakit? Mamamatay silang lahat. Hindi mo nagdala ng kapayapaan sa kanila. Hindi mo nagdala ng buhay sa kanila. Alam niyo po, sa atin ngayon, na mayroong personal na relationship kay Lord, ikumpara mo ang kalagayan mo nung araw na wala ka kay Lord. Halos walang direksyon, walang patutunguhan. Subalit nung tayo po'y kinatagpo ng Panginoon, maraming inayos at ipinaranas niya sa atin ang totoong buhay. Ano sasabi ng John 10:10? Bagamat ang context to ng John chapter 1 at chapter 10 ay patungkol po ito doon sa mga bayarang pastol na handa silang iwan, ang gusto lang na kunin sa mga tupa ay yung mga bagay na gusto nila, no? So, subalit dito, makikita natin sa John chapter 10 verse 10, na sinabi ni Jesus, naparito
ang magnanakaw, ang tinutukoy na magnanakaw, hindi eksaktong si Satanas. Kagaya ng nakaugalian nating interpretasyon, no? Hindi yung si Satanas ang tinutukoy doon na magnanakaw. Kundi ang tinutukoy ho doon, yung mga bayarang pastol, pag binasa ho natin maigi ang John chapter 10, no? Yung mga bayarang pastol na nag-iwan ang mga tupa sa panahon ng kaguluhan. A thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Ngayon, inhalintulad ni Jesus sa kanyang sarili. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it in abundance. No? Magkaroon sila ng buhay, at hindi lamang basta buhay, kundi isang buhay na ganap at kasya-siya. Ito yung buhay na naiparanas sa atin ni Lord. Bagamat minsan, may mga karanasan tayo ng kahirapan, bagamat may mga panahon ng kalungkutan sa buhay, pero ang nararanasan natin ay buhay mula sa Panginoon. Pag-asa na kanyang pinagkakaloon. Sa mga sitwasyon minsan na maaari minsan na wala na yung lahat, pero nandun pa rin yung buhay. Mayroon pa rin pag-asa sa Panginoon. Yung life na tinutukoy din dito, hindi lamang ito yung buhay na meron mo tayo, kundi ito yung buhay, no? Na totoong buhay na buhay ka. Kasi may mga taong nabubuhay, parang isinusustain na lamang yung mabuhay sila. Parang minsan inaantay na lang nila, sana kunin na ako ni Lord. No? Sana kunin na ako ni Lord. Yun yung palaging ano nila, Lord, kunin mo na ako. Kunin mo na ako. No? Pero hindi ka naman kinukuha ni Lord. Sa kadahilan na may plano pa ang Panginoon at nais ay para sa iyo yung abundance ng buhay na ito. Isang buhay na ganap at kasya-siya. Yung habang nabubuhay ka sa daigdig, na nararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, nararanasan mo ang presensya ng Lord, bagamat may mga suliranin, alam mong mananagumpay ka. Alam mong sinasamahan ka ng Panginoon. Alam mong nandiyan palagi ang Diyos. Nandiyan ang presensya ng Panginoon sa bawat pagkakataon sa buhay natin. Iyan ho yung tinutukoy na buhay na ganap at kasya-siya. Hindi yung basta lang tayong mabuhay, kumakain ka nga, pero wala ka ng kabuhay-buhay. No? Natutulog ka naman, pero pagkagising mo, problemado ka na naman. No? Para walang kabuhay-buhay ang mabuhay. Pero ang promise ni Lord, isang buhay na ganap at kasya-siya. Anong kinakailangan natin? Lumapit sa pinakang source ng buhay. Manatili sa pinakang source ng buhay. Ngayon, ito ang mahirap. Kung ang Diyos ay wala sa tamang lugar ng buhay natin. Nakakatakot na wala siya sa tamang lugar ng buhay natin. Sa mga Pilisteo, ito'y nagdala ng kahirapan sa kanila. Nagdala ng kamatayan. Nagdala ng kaguluhan, kawalan ng kapayapaan. Ngayong umaga, naway makita natin ang kahalagahan ng pagsama ng Diyos sa atin. Makita natin ngayong umaga na mailagay ang Panginoong Jesucristo sa pinisal na dapat niyang kalagyan. Hindi ang ating mga sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo ang mailagay. Nangangahulugan siya ang papaghariin natin sa ating mga buhay. Siya ang papangibabawi natin sa ating mga sarili. Ilan ho ba sa ating minsan ang napapagod ng mabuhay? Mahal sabihin natin, mananampalataya naman ako. Nagtitiwala naman ako kay Lord. Pero parang ang nakakapagod ang mabuhay. Minsan pagod na tayo sa buhay. No? May mga pagkakataon iniisip natin, gusto ko nang umuwi sa Panginoon. May mga pagkakataon kasi ang nangyayari sa buhay natin. Wala sa tamang lugar ang Diyos. Kung bakit minsan wala din po tayong kapayapaan, walang kabuhay-buhay ang mabuhay, pinagsisikapan natin ang mabuhay,
gawin ang kung ano-ano na lang na bagay na makapagpapasaya sa atin, pero ang totoo minsan, wala ng kabuhay-buhay. Sapagkat minsan wala sa tamang lugar ang Panginoon. May mga pagkakataon bang ganito kalagayan natin? Na maaring gulong-gulo na ang nasa paligid natin at hindi na natin alam kung anong gagawin? Kung lumapit man tayo sa Panginoon, maaaring by chance, umaasa tayong sasagot pa ba siya o hindi na. Kung sumagot, salamat. Kung hindi, okay lang. Pero pagod na ako. Nangyayari ba ito minsan sa buhay na? O minsan, sino bang nakakaranas ng ganitong kalagayan sa kasalukuyan? Ang presence ni Lord, wala doon sa Israel. Maging ang presence ni Lord, napadpad naman sana sa lugar ng mga Pilisteo, pero wala siya sa tamang lugar. Ang tanong, tunay ba tayo umaasa kay Hesus Kristo na siyang tanging tagapagligtas at Panginoon ng buhay? Tunay ba na ang buhay natin ito ay nasasakop ng Panginoon? And tunay ba na maranasan ang kanyang presensya, maranasan ang kanyang pangunguna, yun ang higit. Yun ang pinakamahalaga sa buhay natin. Maaari ngayong umaga dumarating ang panahon na nagkakaroon tayo ng ganong karanasan. Gulong-gulo na, maaaring walang kapayapaan minsan. May mga panahon na minsan, parang nabubuhay na lang tayo, isustain ang buhay sapagkat kumakain, humihinga, pero wala nang kabuhay-buhay pang mabuhay. Ngayong umaga, ang buhay ay tanging nasa Panginoon. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Sa umaga nga po ito, mararanasan natin ang katotohanan ito kung sa ating buhay patuloy na maging sentro, ilagay sa tamang lugar ang Panginoon Jesus. Naalala ko po minsan ang isang saling sa Biblia sa lugar ng New Zealand. Yung saling ng Biblia, ganito ang pagkakasali sa atin, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Isinalin pong ganito sa kanilang salin sa New Zealand. Love the Lord your God with all your liver, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ano ang pinakapunto? Mahalin mo ang Panginoon ng buo mong atay. Okay? Ang pinakapunto ho dito, doon sa tribe na yun, ang pinakamahalaga at pinakang sentro ng pagkatao nila ay ang atay. Sa atin naman, ang pinakang sentro ng ating pagkatao, hindi ho ang atay, kundi ang puso. Ngayon, hindi ko alam kung paano nyo isasalin ang talatang ho yun. Dahil hindi ko alam kung anong sentro ng inyong pagkatao. Pero nagkakasundo tayo bilang mga Pilipino na ang Diyos ay ilagay natin sa kalooban ng ating buhay. Ilagay natin sa sentro ng ating pagkatao ang Diyos. Hindi ho tayo. Huwag natin gamitin ang Diyos. Kundi tayo ang dapat napasakop sa Diyos at dapat na sumunod sa Kanya. Pailalim sa Kanya. Alam niyo po, napakaganda ng katotohanan ito. Ngayong umaga, nais ba natin maranasan ang pangako ng Panginoon? Isang buhay na ganap at kasya-siya? Oo, minsan mananampalataya tayo. Pero kumusta? Nararanasan ba natin ang promise ni Lord? Nararanasan ba natin ang buhay? Nararanasan ba natin ang kapayapaan ng Panginoon? Nararanasan ba natin yung proteksyon, yung favor ni Lord sa buhay natin? Kung may mga panahon na hindi, muling isentro ang Panginoon sa buhay. Muling isentro ang Panginoon sa buhay natin. Ano ba tayo tumayong lahat? At sa umaga po ito, maaaring naunawaan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang lakas mo ay mauubos isang araw.
Ang kaalaman mo matatapos. Subalit ang Diyos ay walang hangganan. Kung lubos ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya, umaaring minsan unti-unti nauupos ko tayo. Pero ito ho ang katotohanan. Kailanman, hindi ho nagbabago ang Diyos at mapagkakatiwalaan pa rin natin siya. Kung ngayong umaga, naunawaan natin na mahalaga na ang Diyos ay nasa sentro ng buhay natin. Tayo ho'y malayang makakalapit sa Kanya ngayong umaga. Mga kapatid natin na nandito ngayon, o mga kapatid natin, mga kaibigan, na kasama natin online ngayon, maaari kayong lumapit sa Panginoon ngayong umaga. Maaari ba tayong yumuko at manalangin? Sa ating pagyuko, makipag-usap tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung minsan may mga malalalim na sugat sa ating mga puso, na ito minsan yung nagiging sentro ng ating pagkatao at doon tayo palaging nakatingin sa sugat na yun. At minsan hindi na rin natin makita ang Diyos na gumagawa. O maaaring minsan sa kasalukuyan, nandoon yung sobrang kahirapan. Ang tanong, asan ba ang Panginoon? Asan ba si Kristo? Di minsan, hindi siya nawawala. May mga panahon lamang na minsan tayo nagkukulang sa Panginoon. Yung pag-asa natin minsan nasa ating lakas na nauubos. Yung pag-asa natin minsan nasa kapamilya natin. Yung ating minsan pag-asa ay nasa mga bagay na material na meron tayo. Pero ang lahat ng ito ay nauubos. Tanging ang Diyos lamang ang hindi mauubos. Huwag natin isentro ang ating mga mahal sa buhay. Huwag natin isentro ang mga material na bagay sa buhay natin. Huwag natin isentro ang ating lakas sa ating buhay. Ngayong umaga, manalangin tayo sa Panginoon. Hilingin natin sa Kanya na muli siya mailagay sa buhay natin. Si Jesucristo, pinakamahalagang persona na maaari nating papaghariin sa buhay natin. At magkakaloob ng kagalingan sa sino bang mayroong sugat sa kanyang kalooban ngayon. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi ko alam ano man ang pinagdadaanan. Pero ngayong umaga, bago tayo lumapit sa Panginoon at manalangin, awitin natin ang awitin ito. Ang awitin ito, na will all I am. Subalit habang inaawit natin ito, kung ang mensaheng ito ng Panginoon ay para sa iyo, malaya kang itaas ang iyong kamay bilang pagsuko sa Kanya. Kung ang mensahe ng Diyos na iyong tinanggap ay para sa iyo, malaya kang itaas ang iyong kamay habang inaawit ang awiting itong with all I am, na pagtatalaga ng buong buhay natin sa Panginoon. At pagkatapos sa ating awiting ito, sama-sama tayo mananalangin. Sige po, kung itong mensaheng ito ng Panginoon para sa iyo, malaya kang itaas ang iyong kamay sa Panginoon bilang tanda ng pagsuko at paglapit sa iyo. Hallelujah. Thank you, Father.
tears and joy. I trust in you. Mga kapatid, may mga pagkakataon na minsan sa buhay na hindi natin lubos nararanasan yung favor ni Lord, pero yung grace ni Lord ay napakasagana. Minsan yung protection, ipinagkakaloob pa rin ni Lord sa atin dahil sa kanyang biyaya. Subalit higit nating makikita ang mga bagay nito kung si Lord ay nasa tamang lugar ng buhay natin. Ngayong umaga, habang nakataas ang ating kamay sa Panginoon, surrender natin sa Panginoon ang lahat ng alalahanin sa buhay. Maaaring ito lang ang meron ka na maaaring ilapit sa Panginoon. Maaaring isurrender to Lord ang lahat ng kamalisahan. Sapagkat may mga panahon, ang alalahanin kamalisahan nagiging sentro ng buhay natin. Kung bakit minsan ang kaguluhan dumarating. Minsan nawawalan tayo ng kapayapaan sapagkat hindi si Lord ang sentro, kundi ang mga bagay nito. O may mga pagkakataon naman na higit na sentro yung ating sarili. Hallelujah! Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon. Sabay-sabay natin idulog sa Panginoon ang ating sarili. Hallelujah! Panginoon, nakikita mo ang bawat isa ngayong umaga. Nakikita mo, O Diyos, ang sino mang may mga kabigatan sa buhay. Nakikita mo, Panginoon, ngayong umaga ang sino man na may mga pasanin. Nakikita mo minsan, Panginoon, ang pinakang dahilan ay wala ka sa sentro ng ating buhay. Sa umagang ito, Panginoon, muli kang lumagay sa iyong trono. Muli kang sumentro sa aming buhay. Panginoon, muli kang sumentro sa aming pagkatao, sa aming puso. Na muli ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, ang iyong proteksyon, ang iyong pabor, ang aming maranasan, Panginoon. Dumarating o Diyos, ang isang kabuluhan sa buhay natin. Mga panahon na alalang kami sa kung ano ang pangyayari. Sa kalahinan minsan ay inaakala namin nagtitiwala kami sa iyo. Subalit hindi lubos na pag-asa ang ibinibigay namin, Panginoon. Dakilang Diyos, patawad po. Patawad na minsan ang aming pagtitiwala ay nasa mga bagay. Patawad ng aming pagtitiwala ay nasa aming sarili. Patawad minsan ang aming pag-asa ay nasa aming mga mahal sa buhay. Patawad minsan, Panginoon, na ang aming pag-asa ay nasa mga bagay na mawawala. Subalit ngayong umaga, Panginoon, muli kang sumentro sa buhay namin, sa aming pagkatao, na kami handang sumunod sa iyo, handang pasakot sa iyo na Ginong Diyos. Lord, I pray na ipagkaloob mo sa umagang ito ang kagalingan sa sino man sugatan ang kanilang kalooban sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray na kagalingan ng isang pisikal na katawan iyong ipagkaloob. Lord, I pray na kagalingan sa mga relasyon iyong mumuling ipagkaloob ng Panginoon. Sapagkat walang anumang bagay, sitwasyon na hindi naayos. Ikaw ang sentro sa aming pagkatao, sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon, aming pinasasakot ang aming mga sarili sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga buhay. Tanggapin mo bilang handog sa iyong harapan na ikaw ang aming sentro ng iyong Diyos. Hallelujah! Tanggapin natin ang kagalingan ng Panginoon. Tanggapin natin ang pagkilos sa Diyos. Tanggapin natin ang presensya ng Panginoon na sa sumentro sa aming buhay. Hallelujah! Hallelujah! Let us sing a song
Thank you, Jesus.